Hello guys, ngayon pala ay magpapalit tayo ng flyball para rito sa ating Suzuki SkyDrive crossover. Ang gagamitin nating flyball is ito. KDC na brand, nabili ko lang sa Shopee. 12 grams pa rin yung ipapalit natin. Stock grams pa rin siya nito, Suzuki SkyDrive crossover. Para mabilis natin mabaklas tong crankcase cover natin, nagamit tayo ng power tools. Yan, ito. Na may 8mm na socket. China brand lang to, yung nabibili-bili sa Shopee, mumurahin lang. Pero, okay na siya. Pang CBT lang. Magpapalit tayo ng bola kasi nagbago na yung takbo niya eh. Medyo matata na siyang manakbo. Kaya papalitan natin siya ng flyball. Nagbago yung takbo niya kasi gumaan na yung flyball niya due to wear and tear na rin. Natagalan na rin yung bola. Actually, wala pa siyang hindi pa siya nagkakaroon ng kanto. Bilog na bilog pa rin siya. Pero, yun nga. Nagkaroon lang siya nabawasan na yung timbang niya ba? Yung grams. Mamaya pakita ko sa inyo, timbangin natin. Baklasin ko lang to. Gumamit din nga pala tayo nitong T-wrench na size 8. Kasi mayroon ditong part na hindi abot ng impact wrench natin. Size 8 siya, tama. So, ayun nga, nabaklasan natin yung crankcase ng SkyDrive crossover natin. Pag magbabaklas pala kayo nito guys, dahan-dahanin nyo lang kasi mabilis masira itong gasket niya. Yan. Kaya ang ginagawa ko, tulad niyan, tanggal na siya. Punit na. Ang ginagawa ko, pinapahiran ko ng konting-konting grease to para hindi naninikit yung gasket natin. Pag wala kasing gasket yan guys, pagka umulan, napasukan siya ng tubig, ang nangyayari, dumudulas yung belt natin dito sa torque drive at sa pulley. Baklasin ko naman itong pulley side. Yan, para ma-access natin yung flyball. And guys, sobrang dali lang magkalas ng CVT kapag meron kang power tool. Sa tulad nito, wala siyang pasukan nung para sa Y tool. Yan. So, kailangan mo talaga ng impact para matanggal yung nut. Pag wala kang impact, medyo challenging siya. Kailangan ng iba't ibang diskarte. Kakalangan mo pa rito ng tornilyo or kahoy. Kaya maganda may power tool para dire-diretso yung gawa natin. Natanggal ko na yung pulley side natin. Tayo sa ito yung lumang flyball natin guys. Stock flyball pa to simula pagkabili. Wala pa rin siyang kanto, matibay siya. Pero ang nangyari kasi sa katagalan, paggamit araw-araw, yun, gumaan na siya, hindi na siya 12 grams. Kaya papalitan natin siya nitong bago. Kahit sabihin mong konting grams lang iginaan nito, itong stock natin. Dahil anim siya, malaki na yun. Pag matagal ka na nagmo-motor, yung difference na weight niya sa stock na flyball is mararamdaman mo talaga yung difference niya. Kaya papalitan natin siya. Nalagay ko na yung bagong flyball natin.
Actually, maluwag pa nga 'tong slider piece na ito, eh. Palitan ko siya next time, sa next na baklas ko. Pero pagtiyagahan ko muna 'yan ngayon. Babalik ko na ngayon yung, itong mga tinanggal natin dito. Tapos i-test drive natin kung talagang may magbabago. So, yun guys, na-test drive ko na yung motor. Matagal ko siyang tinest drive, pinakaramdaman ko talaga siyang maigi. Inaabot na nga tayo ng gabi. Ang napansin ko dito sa bago nating flyball na 12 grams is mas gumanda yung takbo niya, mas naging responsive. Yung arangkada niya mas bumilis. Unlike dito sa luma nating flyball, which is mas magaan, 11.6 na lang siya. Is ang pakiramdam ko rito is ang tagal niyang marangkada. Actually, baliktad nga dapat eh. Dapat dito sa mas magaan na flyball, dapat dito ka mas makakaramdam ng arangkada kasi hindi. Ang nangyari kasi dun guys, masyado nang magaan yung flyball. Kumbaga, wala na siya sa optimal power curve ng CVT natin. Kumbaga, yung engine natin, nag-i-stay siya sa higher RPM for too long. Kumbaga, hindi yung belt, hindi agad gumagalaw. Kaya pakiramdam natin, baga ng takbo, hiyaw lang ng hiyaw yung motor. Unlike dito sa bago nating 12 grams na bola, is mas maganda yung takbo niya kasi ito yung bigat ng bola na optimal dito sa engine and CVT natin. Pero ewan ko lang baka sa akin lang to or baka stock center spring pa kasi ako, tsaka clutch spring, baka nagma-matter din yun. Pero ito, mas gusto ko yung takbo ng 12 grams compared dito sa mas magaan natin. Kasi ang pakiramdam ko rito is hindi ko kailangan ng higher RPM para sumikad yung motor. Kahit 1/4 lang yung piga ko or 1/2 lang, bumibilis yung motor. Sa ganon, mas matipid siya sa gas unlike dito. Ito kasi ano na to feeling ko masyado na siyang magaan. Kaya hiyaw lang ng hiyaw yung motor imbis na sumikad siya. So ayun, sana meron kayong nakuhang idea sa video natin. Salamat sa panonood.